Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 or pataas at tumatanggap ng SSS o GCS pension, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong hapon na ito. Maraming pensioner ang hindi PA alam na mayroon PA ang pagbabago SA January 20 payout schedule at mas marami PA ang hindi nakaalam na may additional financial assistance na umabot na SA 16,500 na pwede nilang makuha ngayong buwan. Alam KO na nakakapagod na pakinggan ang mga balitang puro salita lang at walang konkretong impormasyon. Kaya nandito ako ngayon para magbigay SA inyo ng eksaktong detalye kung paano ninyo makukuha ang pera na ito at ano ang mga bagong patakaran na pwedeng makaapekto sa inyong monthly pension. Hindi ito isang simpleng update lang mga kapatid. Ito ay tungkol sa pera na pinaghirapan ninyo SA kinabukasan ng inyong pamilya at SA mga benepisyo na dapat ninyong matanggap simula ngayong taon. Kaya kung hindi pa kayo nakakakain ng hapunan, magsaing muna kayo. Umupo kayo ng maayos at bigyan ninyo ako ng minuto ng inyong atensyon dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Ngayong 2026 magsimula tayo SA pinakamahalagang tanong na tumatakbo SA isip ng karamihan SA atin ngayong linggo. Ano BA talaga ang nangyari SA January 20 payout schedule ng SSS at GSIS? Mga kaibigan, alam KO na sanay na tayo na tumatanggap ng ating pensyon tuwing kalagitnaan ng buwan. Pero ngayong January 2026, nagkaroon ng adjustment dahil SA pagsasa ng government banking system and SA mga bagong compliance requirements na ipinatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dating schedule na nakasanayan natin ay medyo nag-shift ng ilang araw at maraming pensioners ang nagulat dahil hindi sila nakatanggap ng malinaw na abiso mula sa kanilang respective agencies para SA mga SSS pensioners. Ang dating January 15, release ay na-adjust papunta SA January 20 para SA karamihan ng branches, pero may mga ibang areas na tumanggap na ng kanilang pension as early as January 17 dahil SA Advanced Crediting System ng ilang bangko tulad ng Land Bank at DBP. Ang importante dito ay huwag kayong magpanik. Kung hindi PA kayo nakakatanggap ng notification SA inyong cellphone o kung wala PA kayong natatanggap na text mula SA SSS dahil ang payout process ay ongoing at ang inyong pera ay guaranteed na darating, SA inyong account or SA payment center na inyong napili. Ngayon pag-usapan natin ang mas exciting na bahagi ng balita na ito ang 16 to 5 additional financial assistance na inilabas para SA qualified pensioners ngayong January 2026. Mga kapatid, hindi ito basta-basta chismis or fake news na nakikita lang natin SA Facebook. Ito ay legitimate program na bahagi ng Social Amelioration and Pension Enhancement Act na nag-take effect noong huling bahagi ng 2025. Ang programa na ito ay specifically designed para SA mga pensioners na tumatanggap ng monthly pension na mas mababa SA 10,000 at para SA mga senior citizens na nakaranas ng financial hardship dahil SA pagtaas ng presyo ng bilihin kuryente at mga gamot. Ang 16,500 na ito ay hindi isang one bigayan lang, kundi ito ay broken down SA 3 tranches o 3 beses na payout na ibibigay sa loob ng first quarter ng 2026. Ang unang tranche na umabot SA 5,500 ay dapat nang na-deliver SA mga qualified beneficiaries. Ngayong 3D week ng January, ang pangalawang tranche na 5,500 ay darating sa February 28 at ang huling tranche na 5,500 ay ibibigay sa March 31. Ang breakdown na ito ay ginawa para siguruhin consistent ang daloy ng financial support at hindi masyadong mabigat. Ang impact sa government budget allocation para SA taong ito, pero sino BA talaga? Ang qualified para SA assistance na ito, maraming pensioners ang nagtatanong sa akin kung kasama BA sila o hindi. Kaya hayaan ninyo akong magbigay ng malinaw na criteria. Una, kailangan na kayo ay registered SSS o GSIS pensioner na currently active at walang pending issue sa inyong account. Pangalawa, ang inyong monthly pension ay hindi dapat lumagpas sa 10,000 bawat buwan dahil ang programa na ito ay targeted specifically para SA low-income pensioners na kailangan talaga ng additional support. Pangatlo, kailangan na kayo ay at least 60 years old na
at nakatala sa National Senior Citizens Database na maintained ng DSWD at ng Office of Senior Citizens Affairs. Pang-apat, kailangan na updated ang inyong contact information at banking details SASSS o GSIS para walang aberya sa pag-credit ng pera ninyo. At lastly, kailangan na wala kayong outstanding loans or obligations. SASSGS na nag-cause ng suspension ng inyong pension benefits. Kung lahat ng conditions na ito ay natutugunan ninyo, congratulations po dahil kayo ay automatic qualified na para SA financial assistance na ito. At hindi na kailangan ng separate application. Ngayon pag-usapan natin ang mga posibleng reductions o TLBacks na kailangan ninyong bantayan. Dahil hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng full amount ng 16 to 500. Mga kapatid kayo, alam ko na nakakalungkot marinig ito, pero kailangan nating maging realistic at prepared. Meron kasing mga cases kung saan ang pensioner ay may existing debt, say SSS o GSIS dahil SA overpayment noon emergency loans na hindi nabayaran o mga contribution adjustments na kailangan i-resolve. Kung kayo ay kasama sa ganitong sitwasyon, ang inyong 16 to 500 assistance ay pwedeng ma-offset o mabawasan ng up to 30% depende SA laki ng inyong obligasyon. Halimbawa, kung ang inyong utang ay 8,000, ang unang tranche na 5,500 ninyo ay pwedeng mabawasan ng 2%. At ang natitira sa inyo ay 2,160 lang. Kaya, napakahalaga na i-check ninyo ang inyong account status bago dumating ang payout para alam ninyo kung magkano talaga ang makakarating sa inyo. Pwede ninyong tawagan ang SSS hotline na 892-644-61 so ang GSIS hotline na 7 para mag-inquire tungkol SA status ng inyong account at kung meron kayong pending deductions. Pag-usapan din natin ang mga hidden benefits na maraming pensioners ang hindi nakakaalam na entitled sila. Bukod SA regular monthly pension at SA 16,500 assistance, meron ding 13th month pension benefit na ibinibigay every December. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may additional medical allowance din na 2,400 annually para SA qualified senior citizen pensioners na may chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension or heart disease. Para makuha ninyo ito, kailangan lang ninyo ng medical certificate mula SA inyong doktor at isang filled up application form na pwede ninyong kunin SA nearest SSS o GSIS branch. Meron ding GIAL assistance na umabot na ngayon SA 40,000 for SSS at 60,000 for GSIS na pwedeng i-claim ng inyong beneficiaries sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Pero ang benefit na ito ay kailangan na naka-update ang inyong beneficiary designation form para walang problema sa pag-process. At ay sa pang hidden benefit na rarely discussed ay ang calamity loan assistance na available for pensioners affected by typhoons or natural disasters, kung saan pwede kayong mag-apply ng up to $20,000 na interest-free loan na pwedeng bayaran within 24 months through automatic pension deduction. Tungkol naman SA tax implications, maraming seniors ang worried kung ang 16,500 assistance at ang kanilang monthly pension ay taxable o hindi. Mga kaibigan, hayaan ninyo akong magbigay ng peace of mind sa inyo. Ang monthly pension ninyo mula SASSS ay tax-exempt based on Republic Act 4917 kaya hindi kayo kailangang mag-alala tungkol sa withholding tax o income tax filing para dito. Ang GSI pension naman ay partially taxable kung ang amount ninyo ay lumagpas sa certain threshold na 250,000 annually, pero dahil karamihan SA atin ay below nito, practically tax-free din ang ating pension ngayon. Ang 16,500 financial assistance ay classified as social amelioration benefit, kaya ito ay completely tax-exempt under current laws at hindi kailangan i-declare sa inyong annual income tax return. Kung sakaling kayo ay nag-file PA ng ITR, ang ibig sabihin, ang buong 16,500 na ito ay napupunta sa inyo nang walang kaltas at walang kailangang ibayad na buwisa sa gobyerno. Para sa mga strategists naman, sa pag-maximize ng inyong retirement income ngayong 2026, meron akong ilang practical tips na pwede ninyong gawin. Una, kung kayo